Alin nga bang mas maganda, ang comfortability na naibibigay ni Yamaha Lexi or the amazing specs na maibibigay ni CF Moto Aura 150? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang masulit sa iyong pera? So previously lang mga bossing, kakalabas lang ng dalawang motorcycle ito ngayong taon na 2026, which is February itong si Yamaha Lexi, tapos parang end of February or early March, first week of March si CF Moto Aura, na makikita natin for both of these motorcycles. Napakaganda naman talaga for the specs and the pricing that they're offering, which is mas pag-uusapan natin mamaya. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, ang kanilang specs and key features, and our final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So unahin na natin ang side-by-side comparison for both of these motorcycles, which is ang pricing nila. Merong 131,700 pesos of suggested retail price for the CF Moto Aura, and Yamaha Lexi naman is merong 99,900 pesos na introductory price. Isang variant nga lang pala for both of these motorcycles, and if ang colorways naman yung pag-uusapan, meron tayong 4 na colorways for the CF Moto Aura and 2 naman for the Yamaha Lexi. Meron tayong black tsaka matte green for the Yamaha Lexi, samantalang kay CF Moto Aura is meron tayong ivory white, royal blue, vintage white, tsaka velocity gray. Napakaganda ng vintage white tsaka velocity gray na colorways nila mga bossing. So depende na lang talaga sa inyo alin dito yung mas preferred nyo for these motorcycles. Now, if ang headlight naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito na merong LED headlights for the CF Moto Aura 150 tsaka kay Yamaha Lexi 155. However, if si Aura 150 yung medyo mas interested ka, makikita mo dito na meron siyang karagdagang LED headlight dito sa may body niya sa baba. So dalawang LED headlights yung kumikinang dito together with the signal light. Samantalang kay Yamaha Lexi, makikita mo dito that the signal light and the LED headlight is almost like symmetrical for each other. Now, if ang rear light naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that the Aura 150 is merong similarity sa kaniyang headlight na straight line LED lang yung kaniyang style dito. Tapos dito naman yung signal lights. While kay Yamaha Lexi naman is isang frame lang for the signal light at saka sa kaniyang rear light and brake light. And if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong LCD digital display for the Yamaha Lexi, samantalang kay CF Moto Aura 150 naman mga bossing is meron tayong 6.2 inch na TFT display dito. And if ang screen yung pag-uusapan dito mga bossing, lamang dito si CF Moto because TFT displays are much better sa mga sunny days compared sa mga LCD digital display. Now, if ang handlebars naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, we can really see that the Aura 150 is more on the classic side, while sa Yamaha Lexi naman mga bossing, makikita natin dito that it is more on the maxi scoot style. So more on the NMAX, PCX, yung mga ganon, yung styling ng kaniyang handlebars. If ang keyless remote system naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, si Aura 150 dito mga bossing is merong 4 ways to unlock your motorcycle, which is meron tayong NFC dito, meron tayong Bluetooth, meron tayong mobile app, tsaka screen password para mapaandar natin yung motorsiklo natin. However, the Yamaha Lexi is merong shutter key system lang. So technology wise, medyo lamang dito si Aura 150 on how to start your motorcycle. In terms of utility box naman or underseat compartment, makikita natin dito that both of these motorcycles ay hindi ganon masyadong kalaki yung kanilang underseat compartment storage. And currently, wala pa akong nakikitang numbers for the Aura 150, samantalang kay Yamaha Lexi is 12.8 liters na capacity. However, for the Aura 150 mga bossing, kasya yung dalawang classic helmet dito, yung parang cap lang na helmet. So more on the classic side talaga. And kay Yamaha Lexi naman mga bossing is kakasya dito yung mga half-face helmet na hindi yung mga classic half-face helmet. So more on the smaller type na half-face helmet yung kakasya dito for the Yamaha Lexi. Now, if ang charging port naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, both of these motorcycles naman ay mayroong charging port. For the Yamaha Lexi is mayroong USB-A charging port lang, samantalang kay Aura 150 is mayroong USB-A and USB-C charging port, which means dalawa yung port niya, dalawang phones yung pwede mong maikarga. And if ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, for both of these motorcycles is naka-mag wheels na tayo dito. Maganda yung kaniyang design, maganda yung kaniyang way sa pag-present ng motorsiklo natin. And if ang fuel tank capacity naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong 4.2 liters of fuel capacity for the Yamaha Lexi, and the Aura 150 naman is merong 8.0 liters of fuel capacity.
And if ang fuel consumption naman yung pag-uusapan, meron tayong 42 kilometers per liter lang for the Aura 150 and for the Yamaha Lexi is 43 kilometers per liter naman. However, if makikita mo dito, meron tayong 8.0 liters for the Aura 150 and 42 kilometers per liter of fuel efficiency. Samantalang kay Yamaha Lexi is 4.2 liters lang na merong 43 kilometers per liter. So all in all, for the total range, mas lalamang dito si Aura 150. Now, if ang displacement naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 149.5cc for the Aura 150 and for the Yamaha Lexi naman is meron tayong 155cc na naka-VVA Yamaha Blue Core. Now, if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron naman tayong gulay board for both of these motorcycles. However, may lamang dito na footrest extension for the Yamaha Lexi, which is dagdag relaxation talaga if gagamitin mo to for your long ride adventures. And if ang park brake naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito for the Yamaha Lexi is meron and for the Aura 150 is wala. However, wala pa ako masyadong nakikitang more pure images na sobrang lapitan for the Aura 150. If meron man, please comment down below na lang din para makapag-spread tayo ng awareness if meron bang park brake talaga. And for the auto start system naman mga bossing, meron naman tayo for both of these motorcycles. Napaka straightforward lang ng Aura 150, which is auto start-stop lang talaga siya. And for the Yamaha Lexi naman, it is called stop and start system. Maganda tong feature na to mga bossing kasi if nasa traffic tayo and nakaandar yung makina, it will automatically shut off the engine para makapagdagdag tipid naman sa fuel efficiency natin. If ang built-in hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that for both of these motorcycles, meron tayong hazard switch dito, which is napakaganda kasi if ever meron tayong mga emergency, dagdag kaalaman talaga if meron tayong built-in na hazard switch para makadagdag awareness sa mga tao na kailangan natin medyo magmadali kaunti kasi nga 'di ba may emergency, which is makakatulong yung hazard switch. Now, if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan, makikita natin dito mga bossing that for both of these motorcycles ay naka-tubeless na. Maganda to kasi if ever napako yung mga gulong natin, which is wag naman sana, is mas madali itong ma-repair at ma-troubleshoot compared sa tube type. And if ang kickstart naman yung pag-uusapan, makikita natin for both of these motorcycles, unfortunately wala tayong kickstart dito for both of these motorcycles. So kailangan natin maging aware, kailangan natin maging alisto whenever we feel like the battery is slowly draining na to the point na makamaloba tayo sa gitna ng daan, which is wag naman sana, 'di ba? Pero for both of these motorcycle naman mga bossing is meron tayong battery health indicator sa kanilang instrument panel. So kailangan lang talaga natin maging alisto at i-monitor lagi yung battery health natin dito for both of these motorcycles. For both of these motorcycle din naman mga bossing, meron tayong karagdagang feature dito na phone connectivity or mobile application for both of these motorcycles na merong Yamaha Y-Connect for the Yamaha Lexi and CF Moto Motor Rider app for the Aura 150, which is makakatulong talaga tong mga application na to pangdagdag tracking for these motorcycles. However, for the Aura 150 mga bossing, makakatulong tong mobile application na to para sa ating security. Pwede rin ito maging option as your way para ma-start yung motorsiklo mo if ever nakalimutan mong dalhin yung NFC card mo. Meron din itong real-time traffic na makikita niya. Meron din itong self-diagnosis at iba pa. Pakibasa na lang dito. While sa Yamaha Lexi 155 naman mga bossing is meron tayong maintenance recommendation, malfunction notification, parking location, tsaka mga tracking of your fuel consumption. So, feature-wise, medyo lamang dito si Aura 150. Yamaha Lexi naman is very straightforward na makakatulong din naman ano yung kailangan natin for the motorcycle that we have. And lastly mga bossing, if customization ang pag-uusapan natin mga boss, the Aura 150 and Yamaha Lexi is currently wala pa ako nakikita mga may set up or may customize for both of these motorcycles. However, if makikita mo si Yamaha Lexi galing sa ibang bansa, meron ng mga nagpapa-customize o nagpapadagdag ng top box sa mga motor nila, which means if ever kahit na medyo maliit yung kanyang underseat compartment, meron naman tayong karagdagang pwede may dagdag na customization for the Yamaha Lexi na makapaglagay din ng helmet dito just in case na dadalhin natin to for our long rides. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang specs and key features for both of these motorcycles. Unahin na natin dyan si Aura 150, which is merong 149.5cc na single cylinder. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga bossing is 155cc single cylinder din. With a power of 15.8 horsepower at 8,500 RPM for the Aura 150, meron din naman tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi. Meron naman tayong torque of 14.3 Nm at 6,500 RPM
for the Aura 150 and 14.2 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Yamaha Lexi. For both of these motorcycles, meron tayong 11.6:1 na the same for their compression ratio. And for the bore stroke mga bossing, meron tayong 58.3/56 for the Aura 150 and 58/58.7 naman for the Yamaha Lexi. Displacement wise and bore stroke wise, medyo lamang kaunti dito sa Yamaha Lexi, but numbers wise mga bossing, on day to day, hindi mo to masyadong mararamdaman. So, depende na lang talaga sa'yo. Alin dito yung sa tingin mong mas lalamang para sa'yo. So, bago natin pag-usapan ng kanilang key features mga bossing, unahin muna natin ang kanilang dimensions, which is unahin natin dyan si Aura 150. Meron tayong 770mm of seat height dito and 1,340mm of wheelbase. As of the moment, wala tayong makita dito ang ground clearance for this motorcycle. So hopefully may magbigay kung nasa magkano yung kaniyang bilang for its ground clearance. However, for the front tires mga bossing, meron tayong 120/70/12 and 120/70/12 naman for its rear tires. For the Yamaha Lexi naman mga bossing, meron tayong 770mm of seat height, 135mm of ground clearance, and 1,350mm of wheelbase. Meron naman tayong 90/90/14 sa ating front tires and 100/90/14 naman for the rear tires. Meron lang silang the same na 770mm na seat height mga bossing and lamang kaunti sa wheelbase for the Yamaha Lexi. However, for the tires naman mga bossing, front tires and rear tires naman mga bossing is lamang sa lapa dito for the Aura 150, which is 120/70 sa harap at sa likod. Samantalang kay Lexi is 90/90 tsaka 100/90. However, sa inch tires naman mga bossing, lamang dito si Yamaha Lexi, which is meron tayong 14-inch na gulong dito and 12-inch lang for the Aura 150. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Unahin natin dito si Yamaha Lexi kasi makikita natin dito parang mas marami si Aura 150 mga boss Meron tayong SMG starter dito or ACG starter, auto start stop. Wala tayong keyless feature dito na naka-mono shock. Tapos wala tayong ABS, disc brake sa harap, tsaka drum brake lang sa likod. Meron din naman tayong liquid cool dito, which is maganda, naka CVT auto, merong 4 valves. Meron tayong Yamaha Blue Core. It is just weighing around 116 kilograms for the price of 99,900 pesos sa kaniyang introductory price. And if si Aura 150 naman yung pag-uusapan natin dito mga boss napakatatad niya sa features, which is makikita natin dito mga bossing, meron na itong dual channel ABS, disc brake sa harap, disc brake sa likod. Meron tayong ACG starter, meron tayong auto start stop. Nakakiles na tayo dito na ang gamit is ang NFC and 4 ways to unlock na yun mga bossing yung iyong motorsiklo so napaka feature pa. Meron pa tayong dual shock dito mga boss meron pang liquid cooled, naka TCS or traction control, meron tayong 4 valves, meron pa tayong heated grips tsaka TPMS, which is ang meaning ng TPMS mga bossing is tire pressure monitoring system. Maganda yan kasi hindi kaagad ma-flat yung mga motorsiklo natin kasi aware tayo and namomonitor natin lagi ang tire pressure ng motorsiklo natin. Meron pang 6.2-inch na TFT display. And lastly mga bossing, ang pinaka nagustuhan ko talaga dito for the Aura 150 is meron itong dashcam sa harap at sa likod. Built-in na yan mga bossing with the price of 131,700 pesos na SRP and just weighing around 132 kilograms. Makikita mo talaga na napaka feature pack for the Aura 150 and hindi ka naman talaga makakareklamo agad for the price and value that it offers. And ngayon mga bossing, pag-usapan na natin agad ang final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Meron silang kanya-kanyang category. But the question is, do you really need those features for a motorcycle that you're gonna use for your day-to-day use? Because if not, dito lalamang si Yamaha Lexi 155. Kailangan mo ba talaga yung TPMS? Kailangan mo ba talaga yung dashcam sa harap at sa likod? Kailangan mo ba yung feature na keyless? Kailangan mo ba yung ABS at traction control? Because if not mga bossing, the price that it offers for the Yamaha Lexi 155, I think talaga is the sweet spot. And if you're someone na medyo mas nagugustuhan yung mga classic type and mga motorsiklong tad-tad din sa specs, and then hindi dito nagpapahuli si Aura 150 mga bossing kasi napakaganda talaga ng mga specs niya. Medyo dyan mo masasabi if merong mga ganitong klaseng specs si ADV tsaka si NMAX, yung kanilang RoadSync version tsaka TechMax version, nako, napakaganda talaga ng ganitong klaseng features for Honda and Yamaha. So if ever ako man yung papapiliin for both of these motorcycles, price-wise, Yamaha Lexi 155 ako dito. Less na yung pag-iipunan, less na yung budgeting dito. Pero if may kaya naman ako and if ever hindi naman problema yung budgeting
dito, CF Moto Aura 150 talaga ang sa tingin kong mas gusto ko dito because the technology, the feature pack, alam mo talagang hindi ka talaga tinipid dito. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas maganda? Alin dito sa tingin nyo ang mas sulit sa inyong pera? And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.